gawin maliban sa ito ay gagawin natin kung ano yung dapat natin gawin bilang isang tao para sa gusto mo sa buhay mo. Dahil ikaw yung gumagawa eh. Halimbawa, ang mudir mo, sabi niya sa'yo, ito yung gagawin mo, ito gagamitin mo ito, huwag ka pumunta doon sa kaliwa, lalo na doon sa street na yun na may madilim, tapos ang street niya doon, ang pangalan ng street, Magdalena, tapos doon ka dumaan, peligro ng buhay mo. Kasi hindi ka nag-follow, hindi mo sinunod. Ang Islam, nandyan ang Quran at nandyan ang hadith ni Propeta Muhammad. Na ito ang ating daan patungo sa landas na matuwid sa tunay na nag-iisang Diyos. So, ikaw ngayon ang gagawa. Lakal khiyar, di ba? Mayroon tayong choice, malaya ka. Wahadaynahu najdayn. Binigyan namin sila ng 200. Daan patungo sa paraiso, daan patungo sa impyerno. Nasasayang ngayon ang kapasyan. Ngayon, tanungin mo sarili mo, ba't ka nag-Muslim? Sa pagmumuslim mo ngayon, hanggang doon na lang ba? Hindi mo isa sa buhay ang turo ng Islam? Hindi ka na magdarasal? Hindi ka nagagawa ng kabutihan? Sabi mo, importante, naniwala ako sa Allah. La. Kailangan ng kilos gawa. Kaakibat ito ng ating paninindigan at paniniwala ng ating puso. Ang iman na sinasabing pananampalataya, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Hindi kailanman maghihiwa-hiwalay ang tatlo na yan. Ang totoong kumpleto na pananampalataya ay kung ano ang binibitiwan na sinasabi ng dila. At ano ang tunay na tigid na paniniwala na paninindigan ng puso. At pangatlo, kailangan mayroong itong kilos at galaw sa anong sinasabi mo at paninindigan ng puso. Nakuha, bro? Naniniwala ka lang, nagsalita ka lang, pero wala kang gibuhat, wala kang ginawa. Tanggap ba? Palagay niyo, tanggap? Sagot. Hindi tanggap. Tama ba yun? Ibrahim Biao? Tanggap, hindi. Hindi kasi hindi sumasagot si Ibrahim Biao. Ibig sabihin, meron siyang sarili ka mo. Opinion. Pakinggan natin. Palagay mo, tanggap, hindi. Ha? Hindi tanggap? Sigurado? Bro. Oh. Very good, mashallah. We have now a guest from United States of America. Faith without works is dead. Dead or alive. Missing in action. Bro, mga kapatid sa Islam, tunghayan ang hadith na ngayon. Ang ating tatalakayin na ikalimang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay iniulat ni Aisha radhiyallahu anha. Ito ay may ugnayan sa ating buhay, sa ating sariling pamumuhay dito sa sanlibutan na ito. Dito nakasalalay ang ating gawa kung ito ay tatanggapin o hindi. Maikli lamang ang hadith na ito, makabuluhan, malawak ang ibig sabihin niya. Kaya dapat sa mga sandaling ito, pakinggan mabuti, mag-isip, magtanong sa bandang huli kung gusto niyo magtanong, para lalo nating bigyan ng lubusang pagpapaliwanag ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas ang tungkol sa hadith na ito. Bago ko ito simulan, yung katanungan ko sa inyo kanina, bro, hindi tanggap ang gawain na ikaw o pagsamba mo sa Allah na paniniwala lang at sabi lang ng dila na walang kilos. Innal ladina amanu, sila yung mga naniniwala. Naniwala ang puso mo, nagsabi ka na, innal ladina amanu wa amilu. Wawul ataf, kinakailangan ng kondisyon gumawa ng gawain mabuti. Dalil yun, proof, na anumang gawain mo na ginagawa mo ng dila o paniniwala ng puso, pero kung walang kaakibat na kilos na nakikita, mardud.
walang saysay ang paniniwala mo kasi mayroong dapat gawa. Dagdagan mo, Ustaz. Ano naman gumawa ako ng pagsamba na mabuti? Na pagsamba sa Allah, na ayon pa sa gawain ni Propeta Muhammad. Pero ang puso ko hindi totoo na para sa Allah. Saan? Sa tao, pamilya, kaibigan, inaalay ko to sa kanila. Hindi para sa Allah. Ganon din ang sagot. Ano mang gawain mo na kilos, na gawain na mas ito ay sunnah na ayon sa ginawa ni Propeta Muhammad, wala ring saysay ang gawain na yun. Bakit gumagawa ka na ang iyong layunin ay hindi para sa Allah? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Wala kaming pinag-utos sa kanila maliban sa ito ay sambahin ng Allah, ang tunay na nag-isang Diyos. Gumawa sila ng mga gawain mabubuti na inaalay na ang kondisyon para sa Allah. Ala lillahi dinul khalis. Hindi ba ang reliyon ng Allah ay kinakailangan ng pagiging dalisan? Bro, sa ibang relihiyon, hindi mo matatagpuan sa katulad ng relihiyong Islam na lahat ito ay kinakailangan. Sa iba, kulang. Sa iba, maliligaw ka pa, hindi mo maintindihan. Sa Islam, ano hindi mo maintindihan? Pag pinag-aralan mo, nagtanong ka, lalong magbibigay ito ng linaw sa mga anumang mga namumutawi sa puso't isipan mo na bumabagabag na hindi klaro. Dahil sa Islam, lahat ito ay klaro. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Itong ngayong hadith na ito ay may ugnayan siya sa ano yung nakuha natin noong isang linggo na ito ay karugtong niya na naiiba lamang itong hadith na ito. Dahil ulitin ko, ito ay dito nakasalalay. Ang pagtanggap ng Allah ng ating mga mabubuting gawa. An Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amalin muhdath aw man ahdatha fi amrina hada laysa minhu fahuwa rad. Hada rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fima rawahu Muslim qala man amila amalan laysa fihi amruna fahuwa rad. Halos parehas lang ng ibig sabihin, pero itong hadith na ito na iniulat ni Aisha, asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya, ang sino mang magsimula o sino mang magpabago lianna hunaka warada al-kalam ahdath. Ibig sabihin ng ahdath, gumawa, nagpabago, nagsakilos, nagpa-introduce. Ano ba yung introduce sa Tagalog? Nagpakilala. Yan. Nagpakilala ng gilas na mas mabuti yung gawain niya. Ma laysa fihi amruna, na ito ay hindi napapaloob. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa aming mga kapahintulutan, sa aming mga pag-uutos, sa aming mga kilos, gawa, fahuwa rad. Ito ay kailanman na hindi tatanggapin. Yun ang ibig sabihin ng hadith. Bago natin tumayan yan, mga kapatid, si Aisha radhiyallahu anha, ikatlo sa mga naging asawa ni Propeta Muhammad noong namatay si Khadija, sumunod si Sauda, sumunod si Aisha radhiyallahu anha. Lahat ng naging asawa ni Propeta Muhammad na 11 mga kababaihan, si Aisha lang ang isang babae na pinakamurang edad na napangasawa ni Propeta. Halos lahat ng mga nabanggit na mga asawa ni Propeta Muhammad, karamihan lahat sila ay balo o hiwalay sa asawa.
Nag-asawa si Propeta Muhammad sa mga babaeng ito dahil ito ay bilang pahintulot, pag-uutos ng Allah, bilang habag at awag sa mga kababaihan na nawalan ng mga asawa, na may mga anak pa sila, na walang silang katulong, maliban sa ito ay sa pamamagitan ng pag-aaruga at tulong ni Propeta Muhammad. Bilang linaw, hindi nag-asawa si Propeta Muhammad dahil sa kanyang kalaswaan o kagustuhan sa mga kababaihan, na katulad ng maling paratang na sinasabi ng mga mapaniil na mga makakatindila na mapanira sa Islam na si Muhammad ay nag-asawa dahil daw sa kanyang sariling kalaswaan, kagustuhan sa mga kababaihan. Mali yun. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, anuman ang sabihin niya, anuman ang gawain niya, ito ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah at hindi siya maaaring gumalaw, gumawa, magsalita na naaayon sa kanyang sarili. Si Aisha radhiyallahu anha na pangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung naging ganap ng 9 na taong gulang, nagkaregla na siya. Nung 6 na taon na gulang pa lang nagkaroon na ng khatiba o khataba. Ibig sabihin nagkaroon na ng arranged marriage. Si Propeta Muhammad, paano nangyari yun? Napanaginipan kasi niya na dumating sa kanya si Jibril at nagsabi, "O Muhammad, ito ang iyong magiging asawa." Nakita niya si Aisha, murang edad, bata pa. At ito nga, napagtanto at nasabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kaibigan, at ang kanyang kaibigan pumunta doon sa ina ni Roman na asawa ni Abu Bakar, na anak niya si Aisha. Sabi niya, anong mangyayari? Kausapin ko muna si Abu Bakar dahil katotohanan si Aisha ay mayroon pang mas nauna sa kanya na mag-aasawa. Dahil sa kapanahunan na yaon, uso sa kanila, fashion sa kanila, na ang mga kababaihan ay napangangasawa sila ng mga maaagang edad pa lamang. Hindi pa bago sa Islam o hindi pa bago sa mga nauna pa na may mga kababaihan na napapangasawa sa murang edad. Kaya ikaw na nagsasabi na mali ang impormasyon mo patungkol kay Propeta Muhammad sa kanyang pag-aasawa sa isang sinasabi mong bata, hindi siya bata, nasa tamang edad na, nasa tamang gulang, nagkaregla na si Aisha radhiyallahu anha, pero naiiba siya sa lahat ng mga kababaihan. Li'annahu faqih wa muhaddith wa dhakiyah. Isa sa tanyag na pagkaroon ng katanyagan o pagkakilala kay Aisha na nasa murang edad ni Propeta Muhammad, siya ang isa sa mga kababaihan na namumukod tangi ang kanyang talino, ang kanyang memorya, ang pag-unawa sa hadith at mga salawikain at salita at syariah ng Islam. Alam niyo ni Propeta Muhammad. Minsan may kwento ni Anas at nakwento ng ibang mga sahaba. Minsan may mga hadith na hindi namin masyado maintindihan. Pag itinanong namin kay Aisha, ipinapanliwanag niya ito ng wastong-wasto at dito namin nauunawaan. Mga kapatid, kung bakit napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Aisha, dahil ito ay kagustuhan at pahintulot ng Allah, dahil maraming kaalaman sa Islam na nanggaling kay Aisha ayon sa kanyang pagdinig kay Propeta Muhammad, naturo ni Propeta Muhammad na minsan ang mga kababaihan nahihiya sila, nagdumayo o pumunta diretso kay Muhammad para magtanong patungkol sa mga mas'ala, patungkol sa mga kababaihan na nahihiya sila na idirekta kay Propeta Muhammad, pinapadaan nila kay Aisha. At si Aisha mismo nagtatanong kay Propeta Muhammad patungkol sa mga issue ng mga kababaihan. Dito ang dahilan kung bakit napangasawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Aisha sa murang edad, dahil lahat ay may kadahilanan. Sana naintindihan natin. Ngayon, dumako tayo sa hadith nito. Man ahdatha fi amrina. اعلموا أيها الإخوة أن الأحداث قسمين. Alamin nyo mga kapatid sa Islam na ang lahat ng mga pabago ito ay binubuo ng dalawa. Anong pabago? Ahdathu fid din
wa ahdathu fid dunyawi. Lahat ng pabago na kaganapan na nangyayari na nauukol tungkol sa Islam at pagsamba. Isa yun, isang baitang, isang klase. Pangalawang klase ay ang baitang na ang kakahulugan nito ay ang mga pabago na patungkol sa mga makamundong bagay. Nakuha? Din wa dunyawi. Relihiyon, pagsamba sa Allah at mga patungkol sa mga pabago na nangyayari patungkol sa kaalaman at patungkol sa kamunduan ng mga bagay. Kung may mga nangyayari sa mundo na pabago, katulad ng mga kumbula, katulad ng mga Scud missile na pinapaputok ngayon na ginagawa ng lahat ng sino mga makapangyarihang mga mundo, granada, baril, eroplano, barkong pangsasakyang pandagat, lahat ng mga pabago na nakikita natin, isama mo na si cellphone, relo, G-Shock, isama mo na ang lahat ng mga nakakamangang mga pabago, walang problema yan. Gawin nyo lahat. Gamitin nyo lahat. Pati sa pagsamba. Wag lang ito ay malam yukhalifu syariah. Syariatullah. Gamitin ang lahat ng mga kaalaman na pabago na hindi maiwasan, lalong-lalo na sa teknolohiya ngayon. Napabago. Itong AI, na nagtataka kayo sa AI, sobra pa yan. Bilang ka ngayon ng 50,000 years ngayon, kung buhay ka pa bro, iba na ang mundo ngayon. Iisipin mo, nandun ka na. Kaya ang paraiso na sinasabi ng mga ulama na lahat ng maisip mo, nandun yun, walang imposible. Dito nga sa mundo, maraming imposible. Doon pa kaya sa araw ng paghukom at walang imposible sa Allah. Dumaan tayo ngayon sa henerasyon na noon ay hindi natin matanggap na may darating daw na panahon na kakausapin mo ang tao na nakikita mo ang ginagawa niya. Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan. Ngayon, napagtanto ko na totoo, ako ang mali. Ngayon nakikita mo na, naku siya, gibuhat mo diha na isa o sina, ikaw pa nagbuhat-buhat diha. Nakikita mo yung nanay mo, matanda, nagluluto. Pag-usbong ng teknolohiya na hindi mapigilan, gamitin, gawin ito, nikma, biyaya ito ng Allah. Gamitin sa kabutihan, walang problema. Magiging pagsamba sa Allah. Ang hadith na ito ay ang sinasabi nila ng mga pantas ay tungkol sa man ahdatha fi amrina hada. Hindi sinabi ni propeta na man ahdatha bi shay'in. Ibig sabihin sa mga ibang bagay. Sinabi niya dito dahil amrina ang tinutukoy dito ay tungkol sa relihiyon ng Islam. Dahil kullul ibadah. Pasok dito kapatid ang lahat ng uri ng pagsamba sa Allah. Mga gawain pananampalataya sa Allah. Ang sino man magpabago, gumawa ng mga gawain na pabago sa Islam. Sa Islam, hindi makamundo, ulitin ko, gawin mo. Unsa imong ibuhat mo ako'y labot. Importante, hindi yukhalif sharia. Gamitin yan lahat. Walang problema yan. Gamitin mo ito pagsampa pwede. Huwag mo sabihin sa akin bid'a. Ustad, nagbabasa ka ngayon ng cellphone dyan, ng Quran, na bid'a yan. Maghilom-hilom ka ba? Huwag kay bahan sa sinasabi mo. Bakit si bid'a? Pabago. Teknolohiya na yun, hindi maiwasan. Kung wala ang Quran, nandiyan ako nakasakay ako sa train, hanap ako ng Quran, bakit hindi ko gagamitin? Bakit ko ito kung gagamitin? Na ito ay fitna, pagsubok ng ibang mga tao ay ginagamit sa haram, ya Allah, magsasaksi ito na mayroong mga Islamic lectures. Magsasaksi ito na kailanman hindi ko ito ginamit. O minsan nagamit ito sa haram, pero karamihan mayroong mga hadith at mga nandito mismo ang Quran. Allahu Akbar. Pagsamba sa Allah. Nabili ko ang biyaya ng Allah na pinapakinabangan ko na naging madali sa akin ang lahat
at mayroong pang uri ng pagsamba sa Allah na ang paggamit ko ako ay binibigyan ng gantimpala ng Allah. Look at the beauty of Islam, bro. Napakadali na sa atin ang lahat na yan. At napakadali din na maligaw at gumawa ng kasalanan. Naglalaban yung dalawang yan. Saan ka ngayon, bro? Alam mo ang sarili mo. Ang hadith na ito, sabi ng mga pantas, sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang lahat ng turo niya ay tapos na. Dalil. Anong pruweba na pwede natin sabing tapos na hindi natin pwedeng dagdagan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Khalas, intaha al-amr. Hada min kalam Rabbul Alamin. Kinumpleto ko sa inyo, O Muhammad, ang iyong relihiyon. At ito'y kinalugdan ko na ito ang inyong isabuhay. Pamarmaraan, sistema ang relihiyong Islam. Waraditu lakumul Islam Madina. Kinumpleto ko at nalugod ako ang sino mang magsabuhay ng Islam ng kumpleto na tatanggapin ko ang kanyang mga gawaing mabuti, ibig sabihin tanggap sa paraiso ng Allah. Allahumma amin. Allahumma adkhilna al-jannah. Waraditu lakumul Islam Madina. Kumpleto na. Ibig sabihin, kung may ginawa si Abdullah, si Abdurrahman, na gawaing pagsamba, papasok tayo sa relihiyon. Alamin nyo mga kapatid, ang pinag-uusapan dito, relihiyon, Islam, hindi ang makamundong bagay. Makamundong bagay, gamitin mo. Huwag mo sa akin sabihin bid'ah. Gamitin nyo ang lahat ng makamundong bagay, bagong teknolohiya na hindi maiwasan ang pag-usbong ng teknolohiya, gamitin yan sa tama, sa ikalulubog ng Allah, pagiging pagsamba. Pero ang inuukol dito, ang tungkol sa pagsamba, li'anna al-ibadata fil asli al-mani' illa hatta yuhdith ad-dalil. Ulitin mo. Ang original sa relihiyon o pagsamba ay ang pagbabawal. Liwanagan mo, Ustad. Ang original sa pagsamba sa Allah, sa pagiging Muslim mo, na gawain mo na iyong ugnayan sa iyong relihiyong Allah, anumang uri ng pagsamba, bawal. Huwag mong gawin, bay. Bakit? Kasi hindi ka magaling. Maski gaano ka kagaling, hindi yan gusto ng Allah. Mas gugustuhin ng Allah na ang gawain mo ay maski konti pero walang pabago, hindi maraming gawain na mga sariling kathang-isip na mga pabago na ayon sa kagustuhan ng puso't isipan mo at sa iyong pag-aakala na ito ay tama, pero mardud dahil ito ay walang koneksyon at ugnayan doon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kasi tapos na si Muhammad. Lahat ng ginawa niya, pagsamba sa Allah, na yun ang dapat nating tularan, na yun ang dapat nating gawin. So bakit tayo nagpapabago? Bakit ano ang gusto mo sa buhay mo? Hindi ko alam. Ito, meron tayong mga sinulat dito na pwedeng lalong magbigay sa atin ito ng pag-intindi. Ibig sabihin, lahat ng gawain na pagsamba tungkol sa Islam, tungkol sa pananampalataya, bawal mong gawin. Maliban kung itong gawain ay ginawa
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a ithbati thubutu bid-dalil na may klaro na nasabi sa Quran o di kaya doon mismo sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad na ginawa niya. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahin niyo ang Allah sa katulad ng nakita niyo na pagsamba ko sa Allah. Nagruko ako at nagsujud. Nauna ang ruko bago magsujud. Pag ikaw ay pinauna mong sujud bago ang ruko, tiway kabay. Hindi tanggap yun. Kasi, bago sa iyo, hindi ginawa yun ni Propeta. Sabi mo kasi, alam mo, parang dito ko nararamdaman na mas maganda ba? Ambot, pasid ka niya ang tinuod. Mayo, diya, mong utakbay. Anong nakain mo na mas maganda yun sa'yo na yung kay Propeta Muhammad hindi? Anong saysay ng pagsugod ni Allah kay Propeta Muhammad? Sige na. Dito, sabi ng mga pantat, hada hadith mizaniyatun zahira. Itong hadith na ito, ang kanyang ipinapahintulot ay ang mga gawain na lantaran na nakikita. Kasi itong hadith na sinabi ni Aisha ay mga gawain na ito ay tungkol sa mga gawain na nakikita. Yung gawain na hadith na nakuha natin nung unang hadith tungkol sa Imam Nawawi na sinabi niya, na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pag-ulat ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, na sinabi niya, kullu mama na hadith, man yadhkur. Sino makakaalala sa unang hadith na nakuha natin? Na unang hadith na naiulat sa Imam Bukhari at Muslim. Unang hadith na nasabi ni Imam Nawawi. Uminom kayo ng kape? Wala pa. Wala pa ba yun? Ha? Abdullah. Unang hadith, innamal a'malu binniyat. Nakuha na natin. Una natin balikan. Ang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad, ang lahat ng gawain ang pagbabasihan ng puso. Tignan nyo, ang hadith na ito, ang mga gawain na ito ay lantaran na gawin. Yung sa una, pagbabasihan ang puso. Ito ngayon, nakasasalalay sa mga gawain na nakikita. Tignan nyo ang paghambing sa dalawang hadith na ito, mga kapatid. Ay, bimana, hadal hadith, hiya ahdath likulli ma yusamma bid'atun fid din. Itong hadith na ito, nag-uugnay ito, kapatid na Ismail, na lahat ng pabago na bid'ah. Kasi ang ibig sabihin ng pabago, ahdath, bid'ah. Ito yung ayaw ng marinig ng mga ibang mga Muslim na itong mga bid'ah nito. Hindi ko alam bakit sila naiirita. Sa dami ng pwede niyong sabihin, bid'ah. Makinig ka lang, bro. Pakinggan natin mabuti ang hadith na ito. Nang siguro magbigay linaw ito sa puso't isipan mo na kaya pala mahalaga itong bid'ah na ito na dapat natin malaman. Dahil kung hindi, walang saysay ang gawain ko. Dahil ginagawa ko pala ay bid'ah na ayon sa gusto ko, ayon sa nararamdaman ko, ayon sa pag-iisip ko na tama. So, ma-ta'riful bid'ah. Ano ang ibig sabihin ng bid'ah? When you define bid'ah, anong bid'ah? Sabi ng mga pantas, walang tunay na nagbigay ng klarong eksplanasyon tungkol sa bid'ah maliban sa ano ang sinabi ng Propeta Muhammad na pinaliwalag niya. Wa iyyakum muhdathatal umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahu Akbar.
Alhamdulillah ya Rabb, annaka arsalta rasulaka lihuda lihaula'in nas al-mubtadi'in. Sabi ika ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, iwasan ninyo, iwasan ninyo, magpalayo kayo, haram sa makatuwid ang pag-iwas sa pag-uutos na iwasan, talikuran, huwag lumapit dahil haram pag ginawa. Ang lahat ng ang lahat ng pabago patungkol sa relihiyon, patungkol sa pagsamba, patungkol sa ibada. Bakit? Dahil lahat ng mga pabago ay ito ay ligaw. At lahat ng ligaw, ang paroroonan niya ay doon sa nagliliyab na apoy. Sino nagsabi? Isang makata? Hindi. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi tatanggapin ang lahat ng uri ng pagsamba natin kung hindi alinsunod sa kanyang turo. Sinong susundin mo? Si Sheikh? Si Ustad? Hindi. Sino? Si Propeta Muhammad. Na naaayon sa hadith na sinabi ni Ustad na mayroon siyang may papakita sa akin na hadith na nagsasabi ng katotohanan. Bithubutid dalil. Nakuha natin ang bid'ah. Yun ang tarif. Lahat ng pabago. Sa reliyon. Sa lahat ng pagsamba. Idan, al-bid'ah hiya ahdath fi kulli ma ahdatha fi din. Ang lahat ng napapabago sa mga gawaing pagsamba o ritual sa pagsamba sa Allah. Al-aslu fil ibada kullu bid'atin dalala. Allahu Akbar. Ang original sa sinasabi usapin sa bid'a ay ito ay ligaw. Totoo yan, bro. Wallahi, totoo. Sinabi ni Propeta Muhammad. Bakit hindi totoo? Ang sinong hindi maniwala sa turo ni Propeta Muhammad, ang kanyang salita, pagiging kufr, labag at labas ka sa Islam. At kung bakit totoo, kasi tignan nyo ang mga tao na sila ay nagsisigawa ng pabago sa reliyon na kailanman si Samrano nag-atulian. Wala itong koneksyon doon sa anong sinabi ni Propeta Muhammad. Napakasidhing tignan ang kanilang mga sinasagawa. Na mga Muslim pa naman daw sila. They claim to be a Muslims only by name, but not by the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because when you call yourself as a Muslim, your deeds in action should be along with the teachings of the Prophet Muhammad. So why are you doing something new based on your observation from others, based from your own thinking, and own your lust, because this is what you feel? Mga kapatid, ulitin ko, ang pagsamba sa Allah, hindi dahil sa kung ano ang nakikita at ano ang paninindigan ng utak. Ang pagsamba, hunaka, al-aslu fil ibada at tawqifi. Dahil ang original sa pagsamba ay tawqifi. Mamakna tawqifi. Sige nga bro, sino nakakaalam sa inyo dito? Ang original daw sa ibada ay tawqifi. Ilan mamakna tawqifi? Sino magsasabi? Nakulangan kayo ng kape ngayon. Sige, magsabi ka. Ang Muslim bro, matapang yan. Maski mali nagsasabi. Iyon ang alam ko eh. Para yung alam ko na mali, makoreksyon mo, matutunan ko. O di ba? Ba't mo kinatatakutan nung sasabihin mo ang tama na ayon sa naayon? Very good, Ismail. Anong tawqifi? Sinasabi ng dila na nasa puso at ginagawa ng katawan. Ha? Nasa puso at Sinasabi ng dila. nasa Nasa isip. Yun
Yun ang iman. Ang iman, sinasabi ng kung ano ang paninindigan at paniniwala ng puso at sinasabi ng dila, yun. Pero ang tawqifi, mga kapatid, tahimik na tayo. Yun ang pinaka-totoong ibig sabihin niya. Anong tahimik na tayo? Ang lahat ng pagsamba na ginawa ni Propeta Muhammad, tinuro niya, isinakilos niya, tawqifi. Anong tawqifi? Tahimik na tayo. Hindi na tayo nangangailangan na nagdududa ako bakit yun ang ginawa ng Propeta Muhammad. Hindi na ako magkakaroon ng bakit ganun. Ibig sabihin ng tawqifi, sumunod na ako. Tumalima na ako. Sumuko na ako. Wala na akong tanong. Ginawa ni Propeta Muhammad, obey, follow, halas. Yun ang tawqifi. At yan ang pagsamba. Bakit tayo nagdarasal ng 5 beses isang araw? Bakit hindi pwede 6? O bakit hindi pwede 3? Kasi ang relihiyong tawqifi. Stop na tayo. Yun ang ginawa ni Propeta. Yun ang turo ni Propeta Muhammad. Yun ang Islam. Pagsuko, pagtalima. Hindi ba? Silent ka na, bro. Si Propeta Muhammad, kung may perpekto na tao dito sa mundo, siya. Na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arsalnaka rahmatan lil alamin. Ipinadala ka namin o Muhammad bilang hapag sa lahat ng sangkatauhan. Ngayon, al-aslu fil ibadah tawqifiyah ay bima'na ay bisukut bi annaka hadihi hiyal ibadah. Khalas, ginawa ni Propeta Muhammad, wala na akong sasabihin dahil yun na ang tama. Hindi na ako magkakaroon ng mga pagdududa, pag-aalinlangan dahil yun ay puro na mismo galing sa Allah na ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu fil ibada at tawfiq ma'al adillah. May mga gawain na pagsamba sa Allah na tawqifiyya tayo doon. Hindi lang yun, kailangan may dalil. Anong dalil? Ginawa ni Propeta. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aslu fi zamaniyya at-tawqifiyya at-ta'abbud ma'a al-adilla. Ito, pakinggan ito mabuti mga kapatid. Ang pagsamba sa Allah na ginawa ni Propeta Muhammad, kailangan may dalil. Kasi kung wala rin dalil, ibig sabihin ng dalil may pruweba. Mayroon tayong basis na ginawa, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na gawin ito. Kasi may mga tao na gumagawa ng pagsamba. Take note of this. Sabi nila pagsamba, pero walang dalil na hindi ginawa ni Propeta Muhammad. Katulad ng ano? Katulad ng mga tao na sinasabi nila na mafadlo siyamu nisfu Sha'ban. Katulad ng mga taong pagsamba dito sa lugar na ito ay mas sagrado, mas doble. Ang pag-aayuno sa araw na ito, mas maraming gantimpala. Katulad din ng mga tao na ad-dhikr. Ano bang dhikr? Pag-aalala sa Allah. Anong pag-aalala sa Allah? Pagsamba. Magdi-dhikr ako, mag-aalaala ako sa Allah ayon sa dalil na bitubut na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang example niyan? Ang pinakamaliwanag ng example niyan, si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapanahunan, fi asrihi, sa kanyang kapanahunan, ano ang nagawa niya na pagsamba na itinuro niya gawin. Pero kung hindi niya nagawa, na ginagawa ninyo ngayon na maski ito'y pagsamba, wag niyo gawin. Fatarkuhu afdal, lianna hada ba'idun minas sahih. Halimbawa, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, natapos na ang mga
araw, oras na sinabi niya sa kagandahan ng mga pag-aayon sa mga ganitong araw. Bakit ka nagsasabi ngayon na mga pag-aayon sa ganitong araw na wala tayong makikitang dalhin? Katang isip, kagustuhan ng sarili, gusto mong magtagdag, gusto mong magpalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa ng pagdidikr. May mga nagdidikr ngayon ng mga kamusliman, al-dhikru ba'da salama al-jama'a. Magdidikr sila after ng sala na sabay-sabay na jama'a na sinusunod nila ang sinasabi ng imam pagkatapos diri-diretso ng itinataas ang kamay. Bawal ba itaas ang kamay? Hindi bawal ang itaas ang kamay. Ang nagpabawal ay ang ginawa mong pabago na hindi kailanman ginawa ni Propeta. You have introduced something new by your own katang isip. Anong gusto mo? Mas magaling ka kaysa sa propeta? Anong gusto mo? Hindi yung ginawa ni propeta, ako gagawa. Bakit? Pagsamba naman ito at dhikra. Anong ibig sabihin nun? Nangangahulugan na si Propeta Muhammad ay may kulang siya sa kanyang turo na hindi pala niya nagawa. Tama? Liwanagan natin. Sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ginawa na after ng sala, tumalikod siya at sabi niya sa mga tao, subhanallah, subhanallah, lahat tayo mag-subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, sabay-sabay na narinig. Allahu Akbar, lahat. Tapos tatalikod ako, sabayan ninyo ako. Kailanman hindi ginawa ni Propeta. Bakit nangyayari sa Malaysia? Nangyayari sa Indonesia? Nangyayari sa Pilipinas kung mayroon man? Kasi kung may nangyayari sa Pilipinas, bawal. Katulad ng isang kapatid natin na sinasabi niya doon sa aming probinsya sa Basilan, Ustad, o somewhere in Sulu, bawal ka doon na magdasal ng after Jum'ah, huwag kang lumabas. After Jum'ah, huwag kang lumabas. Kailangan ikaw ay magdasal ng duhur after ng Jum'ah. Bakit? Kasi mas maganda raw na dalawa ang nagawa mong wajib. Nagawa mo yung wajib ng Jum'ah, nagawa mo yung wajib ng duhur. O di mas maganda, dalawang wajib na isulat na nagawa mo. Marayaw mo, unuhan mo sa mga kapatiran natin ng mga tosog. Yung iba at hindi lang. Kung sino ang nakikinig dito na masjid dyan sa may Mindanao o sa amin mismo sa Marawi, kung meron ganyan, wallahi iwasan ninyo ito. Pagbago sa reliyon, paglilin lang sa inyong sarili, paglilin lang ni Satanas sa inyo. Dahil ang reliyon tapos na, ayon sa ginawa ni Propeta Muhammad. Hindi sa anong nagawa ng sarili o narinig mo na ginagawa ng mga ninuno mo na wala ito sa ugnayan sa ginawa ni Propeta. Tignan niyo ang mga nangaligaw. Bakit niyo yung ginagawa? Kasi ito yung ginawa ng mga ninuno namin. Tapos pag hindi daw namin gawin, basig makarma, paresan, magabaan sa among mga ninuno. So, gagawin din namin. Yung sa di ikabay. Sa imong ninuno, ang relihiyon ba sa ninuno? La. Bithubuti dalil. Ma'a amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anwa'il ahdath, sa mga klasifikasyon ng mga pabago na nangyayari. Fi zaman, wa bil waqt, wa bil makan, wa bil kalam, wa bil aqidah. Pati sa aqidah. Papasok tayo ngayon sa aqidah. Kayo na naiirita sa mga aqidah, pakinggan ninyo ang tungkol dito. Sabi nila, man fahima bil aqidati aw fil ibadati ghairu fahmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fahuwa batil. Ano yun? Fahuwa batil. Lahat daw nang naintindihan niya ang tungkol sa akida ayon sa kanyang pag-unawa na hindi sa pag-unawa ni Propeta
at ng kanyang mga sahaba, ito ay batil. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay walang saysay. Ito ay magkakasala pa sila. Bakit? Halimbawa, kung sino yung naintindihan niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman wa alal arshi istawa, na iba ang pag-unawa niya at hindi sa pag-unawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batil. Ligaw sila. Ganun din ang sinasabi na anna Allah yanzilu ila thuluthi layl min samawati dunya, na ang pagbaba daw doon ay ang pagbaba ng malaika o pagbaba ng awa ng Allah. Hada, naintindihan niya ayon sa sarili niyang pag-unawa at hindi niya naintindihan sa pag-intindi ni Propeta Muhammad at pag-intindi ng mga sahaba. Ikaw mismo nag-intindi sa sarili mo, kuro-kuro. Kasi bro, kailangan ano? Kailangan na ayon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon ding mga gawain sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pwede mong sabihin na hindi siya pagsamba, pero hindi rin niya ginawa, na ngayon ay ginagawa ng tao at ginagawang tinuturing ng pagsamba. Anong katulad niya? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ziyaratul qubur, pwede, hindi ba? Sa mga kalalakihan, ang pagbisita sa mga kubur, pwede. Ang pagdidikar, pwede. Ngayon, yung pagdidikar at yung pagziyaratul qubur, na katulad ng ginagawa ngayon ng iba, na magdidikar sila ng jamaa at dinadagdagan pa at mayroon pa mga paiba-iba at yung mga nagsiziyara sa kubur na tinatawag pa nila yung mga namatay na. Ano pa kaya yung mga naninanawawagan ngayon na sinasabi nila, Ya Ali, Ya Hussein, Ya Fatima, dahil sa pagkasagrado nila? Ano yung ginawa ni Propeta? Abadan. Hindi kailanman ginawa ni Propeta, hindi ginawa ng mga sahaba. Sino ang gumawa? Ang mga taong mapanlinlang na naintindihan nila ayon sa akida ng anumang mga nangaligaw ng mga tao. Kung sundin mo din sila, kasama kapatid. Wallahi masakit ito, pero ito ang katotohanan. Bakit ko gagawin ang hindi ginawa ni Propeta Muhammad? Katulad halimbawa, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinasabi ko, walang binitiwan na hindi kumpleto. Ibig sabihin, sa kapanahunan niya, kung dapat lang na mag-celebrate ng kanyang kaarawan, alam niya yung kaarawan niya, sinabi man niya na ipinanganak ako sa araw ng Lunes. Anong sinabi niya? Nagdiriwang ba siya? Gumawa ba siya ng mga pagdiriwang? Wala. So kung hindi niya ginawa, na ikaw ngayon ang nagdiriwang, bakit mo ginagawa? Ang hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, wallahi, Islam is a very simple religion. Just follow and obey. And don't make any additional form of worship. Alam ng Allah, mahina tayo. Ngayon, bilang panghuli sa ating sasabihin ngayon, sa inyong naintindihan patungkol sa bid'ah, lalo na kayo ng mga bagong pasok ngayon sa Islam, na yan ang dapat nating malaman. Sa pagsamba ng Allah, pagsamba sa Kanya, tawqifiyah. Sa turo ni Propeta Muhammad, yun lang yun. Wala tayong magdagdag, walang pagmamalabis. Kung may pagkukulang, okay lang may pagkukulang kasi mahina tayo. Pagkukulang natin yun. Palagay mo, saan mas natutuwa si Iblis? Sa taong gumagawa ng kasalanan o sa taong gumagawa ng bid'ah? Sagot! Ikaw bro, tanungin kita. Si Iblis, si Satanas. Kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, nangalunya, uminom ng sadiki. Ha? Ayun ko, alam mo yung sadiki? Yung alam po na ginagawa. Ha? Sadiki, yung kuwan, tuba, waka kailang tuba. Alak. Sige, halimbawa, pag inom ng alak, droga, pangangalunya, palagay mo, mas gusto yan sa'yo ni Satanas o natutuwa siya dyan sa'yo? O mas natutuwa siya na ikaw ay gumagawa ng bid'ah na pabago sa reliyon? Palagay mo, saan siya mas natutuwa doon? Ayaw, hilom mo, nangutan ako sa iya. Sige. Totoo yung kapag gumagawa ng kasalanan. Sa kasalanan. Yung sa bid'ah, hindi. Mas gusto niya yung gumawa ka ng kasalanan. Parehas na po kasi. Hindi parehas. Gusto ko saan yung mas natutuwa siya. Ano yung bida? Ha? Bida na. Paliwanag ko na. Isang oras ako nagsasabi dito bida. Oh, ano? Bago kasi ito, bago lang ito sa Islam. Ikaw bro. Sige, ikaw. Mas natutuwa dun si Iblis.
Mas natutuwa bro si Iblis, si Satanas sa isang Muslim na gumagawa ng bid'a na pabago sa reliyon na pagsamba sa Allah. Bakit? Kasi daw, yung tao na gumagawa ng bid'a na pabago sa relihiyon na akala niya ito yung tama, tuloy-tuloy na ginagawa niya, at ito ang gusto ni Iblis na ang lahat ng mga angkan ni Adam mapalayo sa Allah, gumawa ng pabago sa relihiyon, makasama niya sa impyerno. Kasi siya na tao na gumagawa ng bid'a na pabago sa relihiyon, very proud pa siya, ipinapakita pa niya, itinuturo pa niya, ginagawa pa niya, at ang alam niya, yun ang tama hanggang dumating ang kamatayan na siya ay doon sa impyerno. Hindi ako ang nagsabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung tao na nangalo niya, uminom, pumatay, nagnakaw, alam yun, patago. May gumagawa ng mga ganyan patago. Kasi alam niya nakakahiya yung kasalanan. Pero sa bandang muli sa kanyang puso, nagkakaroon siya ng nagiging guilty. Ya Allah, patawad. May oras siya na hihingi ng kapatawaran sa kasalanan na ginawa niya. Pero yung bid'a, hindi siya hihingi ng kapatawaran. Tuloy-tuloy ang kanyang gawain. Sana naiintindihan natin ito mga kapatid. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takbir!